Bakit kaya ang COMELEC parang hirap magdesisyon, hirap na panagutin ang mga political party na posibleng lumalabag sa ating pong mga batas, Omnibus Election Code tungkol sa mga donasyon, disqualification. Kasi ang linaw po dun sa Omnibus Election Code, ang mga kontraktor o mga donor na may mga business sa gobyerno, bawal. Ang mga politiko, kandidato, bawal din tumanggap ng donasyon sa mga may business sa pamahalaan. Dahil yung conflict of interest ay yung mga active contractor nagbigay ng donasyon, umami na, pati yung tumanggap, umami na rin. Bakit itong kaso ni Senador Chis Escudero hanggang ngayon natutulog sa COMELEC? Kaya Chairman George Garcia, pasintabi na, kilala mo ako, kilala rin kita. Nung araw pa, hindi ka palang commissioner. Election lawyer ka pa lang, kilala na kita. Ipakita mo naman na yung batas ay talagang kaya mong ipatupad. Marami kang interview sa kaliwat kanan sa media, ganitong ginagawa nyo, puro kay warning, puro kung ano-ano, na sinasabi na pinangalanan at mananagot, puro ganon. Nasa na? Ang eleksyon ay nung pang Mayo. Yung pagpapile ng statement of contribution, matagal nang nagawa dahil may deadline yan. After election, 1 month lang yan. After 1 month, pagka hindi na i-file, late na, hindi na pwede. Nandyan na lahat. Lahat ng kandidatong nanalo at natalo sa local and national candidate, nakapag-file na. Hanggang ngayon, wala pang resulta kung sino ang dapat managot. Meron na ngang umamin, yung kontraktor nagbigay ng 30 milyon kay Escudero, umamin. Si Escudero umamin din tumanggap ng 30 milyon. Yun na yun eh. Doon pa lang, wala pa kayong desisyon. Kung walang matibay na ebidensya, sabihin nyo sa publiko. Kung may ebidensya at kung ano man ang kanilang kaparusahan, gawin nyo, COMELEC. Huwag kayong natutulog sa kangkungan. Meron ka bang kinatatakutan, COMELEC? Takot ka ba sa mga kontraktor? Takot ka ba sa mga politiko? Kasi baka hindi po nyo alam, COMELEC, kayo na yung sinisisi ng taong bayan. Kahit alam kong wala kayong karapatang harangin ang mga nag-a-apply o nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Kasi wala ang batas na nagbabawal sa kanila. Basta Pilipino, registered voters, Pilipino, nasa tamang edad, marunong bumasa at sumulat, qualified na sa kahit anong posisyon. Yun po ang requirements, kaya alam kong hindi nyo kayang pigilan kahit sino mag-file, basta Pilipino. Pero ito, Omnibus Election Code na nagsasabing bawal ang donasyon at tumanggap ng donasyon, nandyan na lahat ang resibo, nandyan na lahat ang pagpapatunay. Wala pa kayong na-disqualified, wala kayong naparusahan pa kahit isa. Hindi naman kayo busy. Kung tutuusin, hindi kayo masyadong busy, walang eleksyon ngayon. Wala kayong pinaghahanda ang malapit na eleksyon. Bakit hindi nyo magawa? Anong ginagawa ng mga commissioner? Anong ginagawa ng mga division? Ilang bang division ang imbak ng COMELEC? Chairman, pasintabi na. Ipakita naman yung mabilis kayong gumalaw. Ipakita naman yung talagang mayroong pananagutan under the law ang mga umaabusong politiko at mga negosyante. Para naman dahan-dahang makaibalik ang tiwala ng taong bayan sa pagkadismaya sa political exercise, sa korap na politiko, korap na mga negosyanteng kontraktor. Kasi nga linaw namang may pananagutan eh. Kahit natalo sa eleksyon, di ba, doon sa batas, pwede nyong i-disqualified para sa next election, hindi na sila makapag-kandidato, hindi na sila makapag-apply. Di ba yun ang batas? Yung natalo at tumanggap ng maraming donasyon at bawal, sila, yun ay ground para i-disqualified. Hindi na sila pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa susunod na eleksyon. Yun eh, kahit natalo. Nasaan yun? Yung incumbent nanalo sa eleksyon at natalo sa eleksyon, ang hinihintay po ng taong bayan, Chairman George Garcia, ay yung inyong mga plano at ginagawa, kung meron man. Ang linaw-linaw po ng violation, hindi naman kayo korte.
Pero meron kayong karapatang mag-disqualify. Ba't hindi nyo magawa? Bakit hindi nyo ginagawa? Nagtatanong lang po. Ganyan pong kahina ang sistema. Ganyan kabagal ang sistema kung paano makuha ang katarungan. Sa korte, alam natin, maraming at matagal ang paglilitis yan. Pero hindi naman kayo korte. Meron kayong enough na kapangyarihang i-disqualified ang dapat disqualified. Papanagutin ang kontraktor at mga negosyanteng nagbibigay ng malaking pondo at yung mga politikong lumalabag sa conflict of interest. Hindi ba? Wow naman, Comelec, pakibilis lang. Aanihin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanihin pa ang mga warning at mga sinasabi nyo at mga batas kung hindi nyo kayang ipatupad. Ayun lang yan. Ano po yung masasabi niyan? Okay? Sunod na ating pag-usapan ay itong, bitin na bitin tayo dito sa mga investigasyon. Pero lalo na ho ang ICI. Kasi yung ICI, Justice ho kasi yung chairman doon eh. Si retired Justice at Chairman Andy Reyes Jr. Kaya limitado yung mga galaw niya. Ang kanila laging recommendation lang. Wala silang conclusion, parang ganon. Although nakikita nila matibay ang ebidensya. Kasi pinagsama dyan ay yung SGB, accountant na si Pajardo. Tapos si former Secretary Singson. Mga low profile yung mga taong yan. Kaya ang mga binabanggit na mga yan ay talagang nakabase lahat sa dokumento. Kaya lang hindi natin masisi, chairman at mga kinaukulan sa gobyerno, naiinip na ang tao. Gustong-gusto kasi ng mga tao, may makita na eh. May makulong na. Although marami nang na-recover na budget, na pera, nabawi. Yung iba na-volunteer, yung iba na-hold na sa mga bangko. Bilyon-bilyon na yan. Pero ang gusto ko ng mga tao, may makulong na eh. Ang problema, wala namang makukulong hanggat walang naipapile na kaso before Sandigan Bayan. Kasi ang Sandigan Bayan lang ang pupuntahan ng kaso at sila lang ang may karapatang mag-issue ng warrant of arrest. At doon pala magkakahulihan. Pero sabi nga ng mga bata, anong petsa na? November ngayon. Next month, Pasko na. Ang sinasabi niyong may magpapasko sa kulungan, ay paano yan? Hanggang ngayon, November na, wala pa. Sigurado ba kayo bago magpasko makakapag-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan? Kung sabihin ng Sandigan Bayan, huwag kayo magmadali, ini-evaluate pa namin kung may dokumento kayo. Kung may basihan kayo. May probable cause, ay gano'n naman talaga ang gagawin. O, di ba? Pero hindi lang kayo ang umaasa. Actually, ang gusto ng mamamayang Pilipino, hindi yung hindi yung sa Pasko. Kung hindi, ngayon na, now na, may makitang nakakulong. Dahil nga po sa graft in corruption. Hindi po kami nagmamadali, pero wala tayong magawa. Kailangan madaliin. Dahil ang pera ng bayang nilustay, pinagsamantalahan, ibinulusan ng kung sino-sino dyan, ay dapat mabigyan ng tamang katarungan.